Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga balita natin dyan. Yung ating Pangulo at si First Lady Lisa Araneta Marcos, pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Bayan, doon sa pagbisita nila, working visit po ito sa Germany para maisaayos ang ating economy and the national security threatened by bully country na China. Abang dito naman po sa atin, yung mga mamamayan ng Penta Kingdom, binabastos yung ating Pangulo, lalo na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Bakit niya, Mr. Maravillas, ano nangyari doon sa rally sa Liwasang Bonifacio? Nandun po si Inday, si Digong, yung tatay niya, yung mga senador na kanilang kaalyado. Tapos, si Atty. Glenn Chong, gusto daw niyang sampalin yung ating First Lady. Kung nasa harap ko lang niya, nagsasalita sa stage, nandun si Inday. Kung nasa harap ko niya si Lisa Marcos, sasampalin ko niya back to back. Ganon kabasto sila, mga kababayan. O yan po, yung live coverage sa Liwasang Bonifacio ng SMNI na pinasara na po ng Congress. Terminate yung franchise kahapon. Ayan o, BP Sara Duterte dumating sa Liwasang Bonifacio para makilahok sa laban para sa bayan prayer rally. Tapos ito, mga kababayan, si Glenn Chong, galit na nagsasalita. At sabi, mga kababayan, kung nasa harap ko niya si Lisa Marcos, sasampalin ko back to back. Ganon sila kabastos, mga kababayan, kababoy sa pananalita. Ganon sila mag-disrespect ng tao. Ganon kasama ang impluensya, mga kababayan, ni Penta King sa kanyang mga followers. Pero anya, Mr. Maravillas, kahit ginaganon yung ating Pangulo at First Lady, wala kang marinig na mga masasamang salita. Si Lisa Marcos inisnab na lang si Inday. Yan man po talaga yung dapat. Kaysa naman magsalita ng masasama, bumuelta dito sa mga walang kakwenta-kwentang tao, mga kababayan, na napakasasama ng mga ugali, tikom na lang yung bibig po. Pangiti-ngiti na lang po si Lisa Marcos sa send-off sa kanilang pagbisita, mga kababayan, sa Germany, in Prague. Hindi po nagpapaapekto ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga pandalait sa kanila po at mga masasamang salita. Pati si First Lady Lisa Marcos, tingnan ninyo. Pinagkakaguluhan po ng mga OFW doon. Habang si Inday, mga kababayan, nando nakikipagkamay sa mga taong gusto siyang iluklok at pinaparesign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito si Glenn Chong, nagsasalita sa stage at sinabing kung kaharap ko niya ngayon si Lisa Marcos, sasampalin ko niya back to back. Nandun mismo si Inday, mga kababayan, sa audience, pangiti-ngiti. Ganon kasama, mga kababayan, ang pag-uugali nitong mga nasa Liwasang Bonifacio. Matindi ang sapi. Sabi niya, Mr. Maravillas, ng sapi ng masamang espiritu. O, diba? Kung hindi masamang espiritu po, magsasalita ba yan ng ganyang katitinding mga pananalita? Sigurado pong siguradong evil spirit yung sumanib. Kasi kung prayer rally siya kung Holy Spirit ang nandoon po, hindi ganon ang maririnig natin sa mga nagsasalita. Bakit niya, Mr. Maravillas, ang epekto ng Holy Spirit pag nandiyan sa prayer rally? Ito po ang sabi sa Bible: the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. May narinig kayong ganon doon sa prayer rally? Di ba wala? So wala ang Holy Spirit. Ang nandoon, mga kababayan, kasi lahat masasamang salita ang maririnig natin. Evil Spirit po ang sumanib.
Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Na malinaw ang talata, mga kababayan. Pag Holy Spirit po, nandyan ang pagmamahal, joy, peace, patience, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Wala pong control sa mga pagsasalita ng masasama. Nandoon, mga kababayan, sa prayer rally ko, no? Sa Liwasang Bonifacio. But before ko ibigay sa inyo, mga kababayan, yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa managanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, galing pong South Korea. Whitening siya po. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo po ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po, ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. So dito muna tayo, mga kababayan, sa magagandang balita, yung ginagawa ng ating first couple, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang working visit po doon sa Germany, kasi sinisiraan naman na po na sinisiraan ng mga vloggers ng Fenta Kingdom. Masasama ang ugali talaga po. Ang spiritual advisor kasi po, alam nyo na kung sino wanted. Di ba? Ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. President Marcos Jr. along with Philippine delegation was welcomed by Chancellor Olaf Scholz at the Federal Chancellery. The two leaders walked together, introduced the respective delegations, and stood at the designated area for the playing of the Philippine and German national anthems. O di ba, napakaganda, mga kababayan, yung yung ceremony, binigyan ng honor ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang binabastos po dito ng mga nandun sa Liwasang Bonifacio. Ganon, mga kababayan, proud Filipinos ang mga nandoon sa Germany. Yung nandito sa Liwasang Bonifacio, pasaway na mga Filipino, na impluensya po ng China kasi po, mga kababayan. Sama pala na niya, Mr. Maravillas, ang impluensya ng China. Godless po ang China. Mga atheist na nandiyan dyan. Paano hindi sumama yung mga ugali ng na-impluensya ng China? Kaya tingnan ninyo yung epekto sa mga taga-Fentanyl Kingdom. Di ba ang sasama po? Sabi dito sa balita ng Presidential Communications Office, the Philippines is turning to Germany to further foster strong business partnership and collaboration, particularly in renewable energy, being European Union's biggest economy, both in GDP, in population, and a global force in technology and innovation. President Ferdinand Marcos Jr. said on Tuesday.
Sa kanyang keynote message during the Philippine-German Business Forum in Berlin, President Marcos said the Philippines is grateful for the interest of German companies to support the country's commitment to sustainability and climate resiliency through the renewable energy investments it received in 2023. To further support this investment, we have put in place several energy transition policies, including investment enablers designed to incentivize energy efficiency. We are also working on developing programs that will support and facilitate the efforts to decarbonize our economy. I have high hopes that we can welcome the opportunity for greater cooperation on climate change and energy transition. Lahat lang pagsasaayos po ng ating bansa yung pinagkakaabalahan ng ating Pangulong Bongbong, Lisa Marcos at ni Speaker Martin, habang si Inday po nandun sa rally ng mga bastos na mga Filipino na taga Fentanyl Kingdom at nagsasalita si Atty. Glenn Chong ng mga masasama at sinabi pa na kung nandito lang anya si Lisa Marcos, sasampalin ko anya siya ng back-to-back. Tapos, hiyawan, sigawan po, tawanan yung mga tao doon. Gagawin mo yon? Kalalaki mong tao, sasabihin mo yon sa isang babae na asawa ng isang pangulo. Kung hindi yon, mga kababayan, kabastusan and disrespect ng isang tulad ni Atty. Glenn Chong na turingan pang abogado. Wala pa akong narinig na mga abogadong kakilala ko, mga kababayan dito sa amin na nakakapagsalita ng ganyan po. Kahit sabihin pang galit. Kasi ang training po ng mga totoong abogado sa kanilang pagsasalita. Tingnan ninyo dyan sa Congress, yung mga congressmen na abogado at saka yung mga guest na abogado po. Kahit galit sila, train sila mga kababayan na magsalita ng mahinahon, na may pagrespeto, paggalang sa kapwa. Ganon ang training ng mga totoong abogado. Tama po? Lalo pa yung pagsasabihan mo, babae, asawa ng presidente, sasabihan mo ng ganon. Mamaya, parinig ko po sa inyo yung sinasabi ni pambabasto sa ating First Lady, ni Atty. Glenn Chong, mantang nandun po, nakikipagkamay si Inday sa mga nasa liwasang Bonifacio na mga nagrarally. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, the Philippines also takes pride in being an ideal destination for complementation in both manufacturing and services. And with the recent global challenges, the President underscored the dangers of limited sourcing and concentrating supplies in a single country as he urged for the urgent need to diversify production locations and explore alternative materials to de-risk and minimize disruptions in supply chains. Moreover, the transition to a low carbon or net zero scenario has further propelled the de-risking trend, sabi po ni President Marcos sa forum. The Philippines and Germany both have aspirations for the risk and diversified production in market value chains, which future-proofs our economies from the geopolitical vagaries of our times. Lahat lang kabutihan po ng ating bansa at ng mga mamamayang Pilipino, yung ginagawa ng ating Pangulo, the First Lady at saka si Martin. Binabastos pa ng mga taga Fenta Kingdom po. Yun ang nakakalungkot. Pero tingnan ninyo, diretso lang mga kababayan sa usap ng ating Pangulong Bongbong at ni Lisa Marcos sa ating mga kababayan. O yan po. Ang ating Marcos! So pinagkakaguluhan siya ng ating mga nagmamahal sa kanila na ating mga kababayan sa Germany. Habang yung mga nandito po, patuloy silang binabastos po. Lalo na po si Atty. Lisa Marcos.
Yan po, sabi rito, yan si Glenn Chong po. Iparinig ko po ang kanyang sinasabi doon sa rally. Nagkakapanindig balahibo. Hindi mo akalain na sasabihin siya ng isang abogado na tulad ni Glenn Chong po, na gustong saktan yung ating First Lady. Kaya nga mga kababayan, Yan si ang Inday. sabi ko sa Cebu, Ah. kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan back to back. Uulitin ko. Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Wala kang hiya! 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 Ang sigaw nila, walang hiya daw si Lisa Marcos. Sila yung walang hiya po eh. Di ba? Ang mismong pananalita, mga kababayan ni Glenn Chong, yun ang kawalang hiyaan. Winalang hiya niya ang ating First Lady. Imagine, gusto mong saktan? Manang-manaan niya talaga, Mr. Maravillos, doon sa leader niya nilang pinakakapitagan, si Maudigs. Si Maudigs gustong itukhang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi daw bangag, adik na presidente. Ngayon naman, si Glenn Chong, si Mrs. Marcos naman po, si Lisa Marcos. Kung nakita ko sana niya yan, makita kong harapan, sasampalin ko ng back-to-back, tapos hiyawan po sila. Nagsisisigaw na wala kang hiya. Sila yun ang walang hiya sa ating First Lady. So lahat baliktad po, mga kababayan, ang kanilang mga pinagsasabi. Pero papatulan sila po ng ating presidente at ng First Lady. I don't think so, mga kababayan. Kasi sanay na sila, yung Marcos family po, mga kababayan, sanay na silang inaalipusta. Pero lalo silang minamahal ng ating mga mamamayang Filipino. Ayun man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.